arrest against multiple individuals, including Jorgeto Corpus Santisas, also known as Dato Adlaw, for the crime of usurpation of authority. Under Article 177 of the Revised Penal Code, the warrant issued by Honorable Judge Chua, Acting Presiding Judge of the Municipal Trial Court in Branch 2, Surigao City, was lawfully served today, February 20, 2025 at around 6 in the morning in Purok 5, Barangay Sabang, Surigao City. This joint police operation was conducted through the collaborative efforts of Surigao del Norte Police Office, Provincial Police Office, the Criminal Investigation and Detection Group or the CIDG, RFU 13, and the PNP Special Action Force, the Surigao City Police Station, the 1st and 2nd Provincial Mobile Force Command, and the City Traffic and Management Office, the Integrity Monitoring and Enforcement Group of the Mindanao Field Unit Office 13, and the City Social Welfare and Development Office. Their coordination and their dedication ensured that the operation was carried out safely and efficiently without commotion. As a result, 21 individuals were arrested and they are now under police custody, while there were additional 9 minors, 1 senior citizen, and 2 breastfeeding mothers were placed under the care of the CSWDO and now under medical checkup for appropriate assistance. Each accused was informed that the nature of their arrest, they were informed with their constitutional rights and the anti-torture warning in a language they fully understood. This operation is a testament to our firm and stand against unlawful activities that mislead or endanger our citizens. Surigao City will not tolerate any acts of deception, abuse of authority, or illegal activities that threaten public order and safety. We are committed for upholding justice, protecting our communities, and ensuring that the rule of law prevails. We appreciate and congratulate the hard work of our law enforcement agencies and the cooperation of the community for ensuring a peaceful and just society. We will now proceed with further details of the operation and will address my questions to anybody that may have. Additional details from Attorney Mariana Lukman, sir, please. So, maayong buntag sa tanan o sa tigpaminaw kanang mga radio station. Kanang tag-serve ng PNP na warrant of arrest, isa na sa multiple complaints na tag-file na mo against dyan sa members ng federal. Actually, panlagyan siya usurpation of authority under Article 117 of the Revised Penal Code of the Philippines. There are remaining na mugawasay pa ng mga warrant of arrest against sa mga members na yan. And as a matter of fact, to the other day, nag-serve pagani kita ng subpoena katong 2 counts of large-scale illegal recruitment. Actually, that is not billable. And katong qualified trafficking in person, the same not billable. Just in case na makonvict sila, that is tantamount to life imprisonment. At the same time, yung multiple violation of cybercrime law or sa Cybercrime Act of 2012. So, kadto siya. But may other pa siya, may mga criminal complaints na na-file na dili pa na igawas ang warrant. But initially, doon sa 12 na na-file nato na criminal complaints, upat ang na-found out ng upat na ang na-resolve ng fiscal kadtong alarming scandal, I think grave coercion, saka usurpation of authority, saka kadtong I think sa physical injury. So yan, kadtong initial na upat. So ang naigawas pa doon sa upat kana pang sa usurpation of authority. So may kanyan siya, may corresponding na bail 30,000 each sa kada member na na-include doon sa warrant of arrest. So makatawag pa na mo diyan sa
mga nadakpan nato diri sa na member ng federal. We will now start the set of questions. Let's start with Benjamin Villarreal. Okay. Direktanin sila po mapungutan kang Mayor. Mayor, beside nga daghan kayo ang mga ihimo ni Taylor is pag-horror sa imo ha. So, bili pag mga tao nga man kay ihimo nga action kay murag kalmado la kay kaso gusto mong reaksyon na itong nagibad-baharan ka ni Taylor is? Well, actually, tanan mga jud jaon may karapatan sa ila gusto pang himon pero ato ta paubaya na mahimo nato ang due process kay kita na labi na jaon kita sa katungod sa gobyerno kita ang mas labaw na dapat mopailayon sa proseso ng balaod ang musa na grabe na ko kadako na pasalamat na ang mga daghan ang mga naningkamot para gazud mahitagan ng due process and ma-implement an ato mga balaod diri sa syudad. So dako nako na pasalamat sa first of all sa ato police director si Colonel Warren Dablo, si ato Chief of Police si Colonel Mariano Lukban, ang ato PMFC na si Colonel Quadra, and of course ato CIDG and ato sa CSWDO na nag-assist na we ensure that the proper implementation ng ato warrant is followed and of course tanan sa mga threats against to any person or to even to community members and even to public officials that is ato dyan sa ag-agi sa due process. Next question please, Jojo Ferrol. Good morning sa dami. Ari ko kang mga Lenny. Join mga minors naman na nagpapalaki. So kung may long bata na nagpaabot sa iyo. Yes ma'am, actually kay na rescue kita no ng 9 ka-minors, 5 sa ilang mga babaji and 4 ang mga reacting and of course at least breastfeeding mothers nito ha. So of course kay na after natin ang process ato anay tang ensure na maplastar sila tagpapamahaw nato and kuman kasangkangan adto sila naging na nato mga social workers sa City Health Office for itong medical nila. And nati-coordinate sa ato City Health Officer na basta enjoy mga needs na tambay na nato mga bata para mahatag nato nato sa ila. And after that, ang kualis ato sila temporary itong custody sa ato residential facility dito sa Alumar. And nahibawan na mo na ang mga kasagaran ng mga bata dito is from Surigao del Sur. Except atong tuyo na mga anak ni Bai Lourdes. So, mag-coordinate kami with the CSWDO of Dandag City. Kaya, of course, ato determine kung dyan pa ila other relatives, no, na pwede nato hatagan ng itong custody while ang ilang mga ginitayang boundary, no. But if in case gajud na hindi kita maka-establish na itong barajao no responsible na itong relative na pwede mo custody sa ila, for the meantime, ato gajud yung mga bata sa ato residential facility. Next question please, Sir Gerson. Okay, ako yung address sa ako ang mga sa pinagdito na sa Mariano Lukban sa Quadra. Sir, sa pag-respond o pag-sort din buwang na baras, aduna kayo yung resistant o may sukul ba? May sukul din at mga mitanaw? Ang may punta sa tanan. Actually kanina may pagkakala mo kanina. May mga nag-recess. Mga I think 4 pero we exercise due diligence sa among trabaho. Then kanina may nagkuha na siya ng sundang. With na wara-wara niya yung kape. So tunay siya na sundang. Hindi siya kuha. Pero tungod kay gigamitan nato ng daghan na persa and we really request the assistance ng Intisab. Personally, being a former sub-trooper, I know the capacity of the capability of my former unit. Kaya we requested the presence of the assistance ng SAP. So, na-restrain nato, na-control nato. Actually, taon-taon nato sila na-control itong luha. And even yung babae na naka-di ko sure sa pangalan niya yung naka-pin.
nag-resist siya. But medyo trained man yung mga leading personnel natin sa PNP na even yung isa officer. That's why na-control na ito. Paramount concern na mo sa pag-implement o pag-serve ng warrant of arrest is na-serve na ito peacefully, even though we know na magre-resist lang. Knowing the attitude of the leader, si Lourdes, even the other followers. Yung duha na from Surigao del Sur, nag-resist yun siya. Pero even yung isa na nagilid ng sa seaside, dugay na mo na take down tungkol kay nag-resist siya. Pero we use the necessary force para ma-restrain sila. And we are thankful na di na sila naisip pa sa within the limit na ano nato. And through careful planning, na-execute nato ang pag-implement sa warrant of arrest. For the information of everyone, taon-taon na naman siya plano, even yung pagkuhan sa area. We use technology sa pagkuhan nato, and including human intelligence. Ginamita natin din sa technology para makita natin yung compound nila. Kung maplano na to carefully how to execute the implementation or the serving of the warrant of arrest. We are sure na magawas magiging ang warrant of arrest sa ato kung ipang-file o ipang-file ang Surigao City Police Station na criminal complaints sa ilaha. So, careful planning and proper na nag-okto pa kami prior to implementation sa kasa. That will be okay. Next question please, Ma'am Sheila Reunion. Good morning. Mayor here. Nahibawan naman nato ang aton sa scenario sa nito. Ako ang pangutan ng Mayor. Isa kayo ang malimong epekto inigahitabo ko man sa pag-aresto na sa pag-serve ng warrant nato sa atong mga tinuod na mga tribo, local man or sa national. So actually, naghatag kita ng due respect because of what happened today. Naghatag kita ng due respect sa tinuod na mga indigenous peoples community. Kaya nag-angkon man sila na isa sila ka tribal group which they are not. Nag-angkon sila na dyan ila katungdan or dyan ila autoridad which they are not authorized to. And nag-angkon sila na isa sila ka gobyerno na dapat isa ra magasud ang ato gobyerno. And amon sa manubag sila sa ato balaod. And isa sa inisad kibali na ipahibay nato sa tanan na kung dyan may galing grupo or mga nagbalaksad, dili nato ini-tolerate, and we will always pursue the peace and to ensure the peace and order ng ato syudad sa ato mga komunidad. Next question please, Sir June Jericho. Hi, salamat Ma'am Robbie. Mayor, good morning. Congratulations sir sa successful implementation sa service ng order of arrest. Pumunta naman po sa mga tinugyan natin sa kapulisan si IDG nga mga nagkustudiya sa katong mga unong nagkuha ni Jose, mga ebidensya na nakuha so yun sa compound kan ikampuhan ni Lourdes Infante. Ang mga nakuha natin dito, no? Katong ilang mga sundang, mga samurai o mga katong ilang mga hagimat, no? Habak, yung mga habak nila. So sa pagkakaroon, nakakala sa atong kustudiya o siyempre, hindi lang ito mabalik sa ilaha. So, katulad man ang atong nakuha ng mga kontrabando, no? Ito sa ilang compound, katong mga samurai o mga sundan. So, matulog klase ng samurai sir, mga hawak o kahoy? Tunay minsan, no? Mga sundan o samurai, no? Sinaw siya, bakal siya, o haik po siya. Makasama niya. Next question please, Ma'am Jerilyn Ambit. Thank you, Ma'am Robbie. Ang nako question kay Attorney Nukban. Kalab in sa area, ano ba yung may tawag dito sa area, Attorney? Considering na area, nagkuhan siya ng violation sa Building Code of the Philippines,
nasa LGU na ang kanyan on how to demolish the area, considering sabi ko na nag-issue na ang local government unit of Surigao City ng, I think naka-issue na sila until third notice about dun sa violation sa Building Code of the Philippines. So basically, pag dilit ka nag-comply dun sa requirements sa Building Code of the Philippines, actually considered yan siya na nuisance na area. So therefore, it will be subjected to demolition by the local government unit of Surigao City. Wala na itao dun sa sulod. Ang mga barangay tanag saka ang PNP ang nagbantay dun sa sulod. Saka dili man na ila na dili man sabla na ila na area. That is grade 1, property ng Bukilon family kung ila kumasayo. Next question please, Ma'am James Bonite. Good morning everyone. Para kay Attorney Lukman, bilang Chief of Police ng Surigao City, may mga measures na po ba na ginawa ang iyong agency para hindi na po mauulit yung mga pangyayari ganito? Yes ma'am, actually I think 2 weeks ago pinatawag kami sa Sangguniang Panglalawigan under the chairmanship ni Atty. Victor Bernal, and nagkuang kami doon, we are one of the resource person during sa committee hearing kanila ginanahitabo, and may mga protocol na sila natagkuan, natag-mention dun sa propose na ordinasyon na pwede na magamit nila para dili na mo hamog ang ingani ng mga insidente. To include kadto na NCIP, may mga recommendation na ang NCIP na taghatag dun during the committee hearing para dili na maghamog pa ang mabiktima kaning mga focus ng mga grupo ng mga IPs. Thank you po. Next question please, Sir Mike Imbo. Yes, good morning. Sa atong TSWD, ma'am, naay mga minor na mga bata at kumatayo o nabas inyo po studiya karon unsa ko'y gikuan? Yes sir, good morning. So that is why nag-uban dito sa operations sa atong sa PNP, because kabantag na yung mga bata nga mga minor nga naa dito sa ila, no? So kita mismo nagkuha sa mga bata, so with assistance sa WCPD nato, and maybe sila ka sir sa ako nagikuan din, and naasla sa among custody sa Follow-up question na Sir Juan. Katong mga nag-surrender na kaniadto, apil sila sa waran? Even kadtong mga nag-surrender. Kasi ang kanila, before man sila nag-surrender, nakakommit na sila ng felonies punishable under the revised penal code. Iba na istorya ang ang pag-violate nila diri sa balaod nato, iba sab na istorya ang pag-abot dun sa pag-surrender nila. I did not withdraw the criminal complaints na tag-file ko before the City Prosecutor's Office. Pagawas ka tanan ng mga warrant of arrest, ipo-forward na mo na dun sa Surigao del Sur PPO or kung asa man ganit niya para for the service ng warrant of arrest na yun. Thank you. Next question please, Ma'am Flor Similante. Hi, good morning. Na-serve na ang mga warrant of arrest. So, usay ka mensahe sa mga Surigao para di na kita mapailat sa iman ang mga bukas ng mga For me ma'am, ang panawagan lang ako sa tanang mga Surigao. Pag natay isa ka grupo nga pilan, dapat make it sure or have a background check before joining the group. Just like the federal, ang promise nila is magkaroon sila ng lupa, then just like katong taga Davao de Oro na mga victims, katong 9 members, i-promisean mo sila ng 18 to 50,000 per month na sweldo. So before joining any group or any organization, dapat see to it na hindi siya bugos o hindi siya legal siya na grupo. Kaya kanina, siya na federal na grupo. They are claiming na they are IPs. But the NCIP already declared this group few years ago na they are not the real or they are not really recognized as IP.
Yung na-mention na ng NCIP is yung Mamanwan, Manubo. And in fact, siguro 3 weeks ago, nakarelay ang mga recognized na IP communities all over the Central del Norte. They are denouncing this group. And even during our the committee hearing by the Sangguniang Panlalawigan, the regional assistant regional director of NCIP, yung isa ka lawyer na babae, nag-kwan siya na this group is not really recognized as an IP. Dili na agwa. So, ang awhag lang naman sa tanan na before joining, see to it na dili siya makadaot sa inyong sinabuhi. Legal ang inyong isudlan or dili mo mailad kay mao man ang consequence pag magpailat ka magka-problema ka later on. So, yun lang ang akong hangyo sa tanan. Next question, please, Neil. Thank you, Ma'am. Ako yung address ka naman. Una sa tanan niyo, salamat ka sa karadyo sa kaming kamo na nasulod na yung mga problema na tribal. Tapos, salamat sa kapulisan. Mayor, pangutan lang kung doon na tayo plano na nabili na yung mga tropa na makasulit pa rin at siya ilahin na. Also, salamat sa gazod sa ato kapulisan, sa mga elements, men and women, sa members ng Philippine National Police, kay sila man gazod ang frontline sa pagtabang sa ato na ma-assure kita ng peace and order sa syudad, and sila ang may nag-implement sa ato warrant of arrest. And gikan pa ganun isa sa first nato na incidents. So, una sa tanan, we have already a 24-hour duty ng PNP personnel sa ato CCTV command station. Okay, para any activity na makita nato as joy pagduda or joy intent na dili para jaw, mas early na ang ato detection nito. And then of course we are calling for the additional budget para mabadaghan pagazod ang atong mga CCTV cameras diri sa syudad with daon pa laong na face zone with the threat detection capability na smart CCTVs. And also we are through our Peace and Order Council, we are enhancing also capacity and capability ng ato PNP to include the provincial office and the city police station through equipment. And sa ato barangay, we are nagplano namin ni Colonel Lukban na daan na muli subutan siya ni Colonel Quadra sa enhancement sa ato mga pipat sa barangay, because early detection magusod ang importante ng ato crime prevention sa maintenance, how to maintain peace and order. And of course, there are groups na ato sa tagbantayan na who are considered to be semi-fanatics that kay ato sa gasutang tanawan ang gulo na dyan ay mga nagpaludyo na grupo kay uman na hatagan man ini sila ng suporta kay ikunin mo tanawon dyan ilang mga capacity ng 4-wheel vehicles, dyan ilang capacity ng mga motor vehicles, dyan ilang capacity to maintain ng ini na grupo even if waya na ilang means of income. So there is a possibility na there is probability na dyaoy mga grupo or siguro individual na gusto mo influence, mo gamit ng mga fanatic groups or even extremely religious groups para mag-destabilize ng syudad. Salamat niyo. Next question please, Sheila Salar. Thank you. Good afternoon and good morning everyone. Akong question si Kay Ma'am Lenny.
Then, pila sa pabuong ang minor, na ang plano ba sa sesta ng diwa ng minor? Yes, mga ongoing pa man natin medical sa ila, no? And then, ano mo na yung mga birth certificates ito nila. So, we coordinated with our Central Officer for Accidental Aging sa kanila later this afternoon. Okay. Ngayon pa, nag-availability ng dentist and afterwards. Of course, ato ikato sa ato facilities sa aming Mars Residential Center. Of course, may mga counseling kita and psychological evaluation na hinuon para sa ato ng mga bata. And i-determine nato kung may ilan pa ba mga relatives na pwede maka-adiman sa ilan, no, para sila nakatagaan ng itong kinship care na nila ng mga bata. But in-event na kung waya, ano nila doon anay sa ato facility ng mga bata. Sa ato pa pagkuha ng mga data ng mga bata, unong sa ila are from Surigao del Sur, Tuyuraan mo kalabili. So, coordinate ka rin sila sa mga bilog sa Surigao del Sur. Love na ako kayo na straight up yan. Yes, ma'am. Sorry, ka nang sabihin mo yung posible na yung mga tao na nag-hatch support nila kaya naman na unang-una pagkakaon. Kung sila mga trabaho sa kalubusyam. Napapalilumakit dyan na mga individual or group na nag-support sila sa mga tao, group, hindi mo na magamit. Nagtanaw pa na po ma'am na incident, we are conducting investigation to determine kung naabay mga may mga nag-support sa ila. And we will give feedback next time kung naay mga or kung naamay sila yung mga nakamit na violation, we will file criminal complaints kung naaganin mga katinuoran nag-support sa ila. Last attorney ko, sa ikin sila kabukat kung ulit na gano'n ipaulit. Pero 19. Pila man kakabuk ang na-warrant sila. I-check balik dun sa criminal complaints na na-file namin doon sa itong mga nauna i-file sa City Prosecutor's Office. Pero sigurado ako na-file na sila ng criminal complaints. Last question from Monson Monteros. Good news. Okay. Ang Ma'am Lenny, ano ka na, hindi mo ba yun? Di ba nagkatulpo na nakahatag ko ng ayuda, ng pamagahe, kung kita gusto at ng surrendering, matulad ito. Nakalagta ito sila kanan mo? Yes ma'am. Actually, gabay lang na assistance ko na igura ka dyan makapamasahin sa mga kaon. Agura ka nagpinta ka dyan na mo na igura ka dyan makaon sila sa ilang destination na may pamasahin, may kaon. And nagpualasad kami ito ma'am, nag-coordinate kami sa Bukayo and sa CSWDO ng Surigao del Sur, turn over naman ito sa ila para isa na sila ma-receive dito and ma-monitor sa kanila. Agbo ma'am. Ato na yun. Alam na nag-surrender. Yes ma'am. So ano ba nabigyan mo? Ari ako kay Colonel Urban. Colonel, doon yung nakagawas na yan pa ka mo mag-puanan warrant na panaw kung may ibo at lugar. Ano mo di pasamot ng ban? Doon yung nakaskako ba? Alas na naman ma'am, doon na atong na-appeal before sa mga insidente, nakuha man nato ang mga pangalan. Mga ganit yan, dili na gusto magawas. Even kadtong nakuha manggod na ang mga pangalan. Ano ang reason? Kasi kadtong mga nag-surrender ng squill manggod, tagpang sulti man tanang kumpinsa itong nasa ilayon. That is why kadtong mga identity na nakuha, aware ganit kami kung pila ang nabilin doon sa sulod. Pila ka mo ba yun? Ang siko? Kuman? Nasa 21 yan ma'am, plus kadtong may naunat ang nadakpan, kadtong si Shahay, kadtong violation ng BP 6, at the same time serious resistance in disobedience to agent of person in authority. Actually, kadto ganit siya, 6,000 ang bill sa duha ka kaso, dili ganit nakabil at na nakakommit sa silog. So all in all, ang nasikop na nato nasa 22 na. All the rest, i-forward na mo ang warrant of arrest dun sa Surigao del Sur PPO sa Davao de Oro. Para bahala sila mag-serve doon, anyway, ganahan man ang pulis magdako. Para tumalis naman ang mag- At nag-alam ni Mayor na doon, bisan sino, na daw ay gazoy nagsuporta sa ila, kaya kumanda may legitimatic dito. Di ako makakomento as of this time ma'am about sa sabi ko kanina, we will conduct another in-depth investigation about sa
Mayor, kung na ay tao na nagsuporta sa ila. Lisod man Yun, bahagi sa press conference, no, iimbestigahan din kung meron bang grupong nagsuporta sa kanila, yung maintenance nila, pagkain nila, wala silang siguradong trabaho, no? Pero paano sino ang nagpadala ng kanilang mga pagkain, pangangailangan? Yan, imbestigahan pa rin yan. So, lahat na mga nasa kampo ni George Santisas alias Dato Adlaw, huli talaga. Di basta-basta ito, lalo na meron silang 2 kasong walang piyansa. Yung katulad kay Pastor Apollo Kibuloy, human trafficking, no? Human trafficking at yung large-scale illegal recruitment. Yon ang kaso na yan. So, kung maalala ninyo, binasahan kanina si Bae Lourdes ng kanyang kaso, dalawa yung warrant of arrest na lumabas, usurpation of authority and ano ba yun? Pakinggan natin. Madam, good morning. Basahan mo nga yan. Namo, dakpo namo, kay naamo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Una ikaw, Madam Bae Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalong aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman. Ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado kung kunti ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para motabang kanimo. Nakasabot ba tanan? Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? O, sige ma'am. Kaya mo abogado. So, yung isa, si Esther Santisas, asawa yon ni Dato Adlaw, no? Ay yung katabi ni Bae Lourdes. So, 2 ang lumabas na warrant para kay Bae Lourdes. Usurpation of authority, no? At yung isang kaso na binanggit sa balik muna natin ano yun na kaso. Okay, sandali. Madam, good morning. Basahan mo nga yan. Namo, dakpo namo, kay naamo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177. Unjust vexation, no? Usurpation of authority, isa na yung pagsagawa nila ng checkpoint at yung pagsarado sa mga establishment dahil nangungulikta sila ng tax na di naman sila authority. So, yun, posibleng dyan ang usurpation of authority. Unjust vexation, ano po ba yung example ng unjust vexation? Ang unjust vexation, halimbawa sa barangay, merong inilabas na resolusyon sa barangay at nagiging ng batas sa barangay na bawal mag-videoke sa alas 10 ng gabi. No, bawal. Pagkatapos yung kapitbahay mo, palaging nag-videoke, lagbas na ng alas 10 hanggang alas 11 o alas 12, pwede silang masampahan ng unjust vexation. So, naging problema sa mga kapitbahay, kaya isa na si Bae Lourdes, no? Meron siyang unjust vexation. Sa usurpation of authority, 30,000 piyansa bawat isa. So, may mga kasamang 21 na nahuli. So, 30,000 bawat isa. Ang problema,
Kaya di ito biro ang hinaharap nila na mga kaso. Kailangan talaga meron silang abogado. No? Bakit? Dahil meron silang human trafficking. Wala iyang piyansa. Human trafficking. Yung large-scale illegal recruitment, wala din yung piyansa. Di pa nakalabas ang warrant of arrest yan. Iwan natin kung yung inilabas na subpoena kahapon, ito ba'y dahil inayawan nila, di nila tinanggap yung subpoena, no? Para mag-counter affidavit. Yun po ba'y may kaugnayan na sa human trafficking o di natin sure dahil di nila tinanggap o yung kaso na large-scale illegal recruitment. Dahil di ito biro kung mapatunayang may sala beyond reasonable doubt sa human trafficking at sa large-scale illegal recruitment, di nila dapat ito ibaliwala. Hindi ito biro. Dahil panghabang buhay ito na pagkakulong. So, padlak sa kulungan. Padlak sa kulungan kung gayon. At ito ang bahagi kanina. Yung inyong tanan, ikakot ka mo isa sa laod sa usurpation of authority. Nag-i-issue kininiya ni acting presiding judge Judge Chua. So kamong tanan, aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod na muhanap o pagalingon ninyong abogado, kung aduna sa mo'y katungod nga kung wala mo, dili mo maka-afford sa usak abogado, ang gobyerno mo'y muhatag yan sa ninyo. Nasabtan ka ninyo ang tanan ninyong mga katungod. So, nasabtan ka ninyo. Inyo kinimahan. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.